Ayan guys, makikita natin na na-receive natin sa ating CoinsPH yung winidraw natin na 33 USDT sa ating account. Hi guys! Welcome to my channel, Nestlock Money TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated kapag may ina-upload akong video on tutorials, free earning apps, websites, at iba pang online earning platforms na pwede nating mapagkakakitaan gamit lang yung ating cellphone at computer. Dahil nag-a-upload tayo dito ng mga videos on how to make money online. Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys ay si BYDFI. Isa siyang cryptocurrency trading platform guys. So magti-trade lang tayo dito ng crypto. Ilalagay ko na lang sa description box below ng video na ito yung registration link para pag-click nyo dito na kayo mapunta. So, then itap natin itong get. Then itap natin itong Play Store. Then mararoute na tayo dito sa Play Store. Then i-install lang natin ito sa ating device. So i-click lang natin itong install. So, ayan guys, pagkatapos natin ma-install sa ating device, i-click lang natin itong open. So, ayan guys, makikita natin meron siya ditong welcome notification. So, i-click lang natin itong agree. Then, magsa-sign up na tayo dito or magre-register na tayo dito. Pwede tayo ditong gumawa ng account gamit yung ating email or gamit yung ating mobile number. Mag-register tayo dito guys gamit yung ating email. So ilagay lang natin dito yung ating email, then enter lang natin dito yung ating password, then click sign up. Then pagkatapos natin dito mag-sign up or mag-register, mag-KYC verification tayo para makareceive tayo dito ng reward. So namimigay sila dito ng up to $2,888 or USDT para sa mga new users. Pagkatapos natin mag-register guys, i-click lang natin itong KYC verification para makapag-verify tayo sa ating account. So, i-click lang natin itong arrow sa gilid. So ayan guys, makikita natin verification successful or verified account na tayo. So, dito guys sa identity verification, kailangan lang natin dito ng identity document at selfie. So kailangan natin dito ng valid ID. So ganito lang ang gagawin natin guys kapag nag-verify tayo ng ating account. So kung anong petsa tayo nag-verify, ganun din yung ilalagay natin dito. Tapos hawakan natin yung ating valid ID. Para mabilis tayo ma-verify, kailangan clear yung pagkakuha ng ating valid ID. So, kailangan nating ilapit sa ating camera yung ating valid ID. So, ganun lang guys pag-verify ng ating account. So, ngayon guys, dahil meron na tayong account, so magla-login na lang tayo. Para makapag-deposit tayo dito ng crypto or token, so i-click lang natin itong deposit. Pwede tayong pumili dito guys ng USDT or TRX. So, para mas lesser yung transfer fee from CoinsPH to BidFi, so TRX yung gagamitin natin. I-click lang natin itong arrow sa gilid. Type lang natin yung TRX. Then, itap lang natin itong TRX or Tron. Yung minimum deposit amount is 100 TRX. So, i-copy lang natin itong ating BidFi TRX wallet address. I-click lang natin itong copy. Then, punta tayo sa ating CoinsPH. So, kailangan muna natin ditong mag-top up sa ating CoinsPH guys para makabili tayo ng Tron or TRX. So, para makapag-cash in tayo dito sa ating CoinsPH, i-click lang natin itong receive. Then, click cash in. Pwede tayo ditong mag-cash in guys gamit yung GCash, ShopeePay, Union Bank, BDO Network Bank, BPI. Pwede tayo ditong mag-cash in guys other e-wallets through other banks. So, then pwede din dito sa remittance center. So, dito tayo ngayon magka-cash in gamit yung ating GCash. So, ngayon punta tayo sa ating GCash account. So, ayan guys, makikita natin pumasok na sa ating CoinsPH yung transfer natin from GCash na 600 pesos. So, ngayon, bibili tayo ngayon guys ng Tron or TRX. I-click lang natin itong buy or sell. Then, piliin lang natin itong buy crypto. I-type lang natin dito yung TRX. So, then, itap lang natin itong Tron or TRX. So, i-click lang natin itong max para lahat ng available balance yung naibili natin. So, ayan. Yung 600 pesos natin guys ay makakabili tayo ng 119.31818181 TRX. Then, i-click lang natin itong purchase.
Then, click Confirm Purchase. So, ayan guys, purchase successful. So, nakabili na tayo ng TRX gamit yung ating Coins PH. So, i-click lang natin itong Got It. Ayan guys, makikita natin yung ating total balance is nagiging 585.49 pesos na lang siya dahil binawasan siya ng transfer fee. So, ngayon guys, magde-deposit na tayo sa ating BidFi accounts. I-click lang natin itong transfer. Then, piliin lang natin itong Send Crypto. Magta-transfer tayo ng Tron or TRX. So, i-click lang natin itong Tron. I-click lang natin itong Send to External Wallet. Then, ilagay lang natin dito yung amount na ita-transfer natin. So, maximum amount yung ita-transfer natin. So, i-click lang natin itong max. Then, i-paste lang natin dito yung BidFi TRX wallet address natin guys. So, ngayon punta muna tayo sa ating BidFi account. So, i-copy lang natin itong ating BidFi TRX wallet address. So, i-click lang natin itong copy. Then, punta tayo sa ating Coins PH. I-paste lang natin dito yung BidFi TRX wallet address. Then, i-click lang natin itong Next. I-click lang natin itong I understand. Then, i-click lang natin itong Confirm. Then, automatic papasok to sa ating BidFi account. Ngayon guys, tingnan natin kung pumasok na yung dineposit natin na 119 TRX. So, i-click lang natin itong deposit. Then, i-click lang natin itong sa taas guys. So, ayan guys, makikita natin, na-receive na natin yung dineposit natin na 119 TRX at 118 TRX na lang yung na-receive natin dahil binawasan siya ng 1 TRX na network fee. So, ngayon, dahil meron na tayong na-deposit, ay pwede na tayo ditong mag-trade. Itong TRX guys, i-convert natin ito sa USDT. So, ngayon, back tayo, i-click lang natin ito. Ngayon, punta tayo sa spot. I-click lang natin itong spot. Then, i-convert lang natin yung TRX to USDT. Click lang natin itong convert. So, palitan lang natin ito guys ng TRX. So, i-click natin itong max para lahat ng TRX ma-convert natin. So, i-click natin yung max. Then, i-click natin itong confirm. So, ayan guys, successful na yung conversion natin. So, i-click lang natin itong confirm. So, ayan, pumasok na sa ating USDT. So, nawala na dito yung TRX. So, ngayon guys, back tayo sa home. Ito na yung ating pinaka-dashboard guys. Makikita natin dito sa taas yung ating total assets. Then, dito, may rewards hub, referral, Bitpoint or BYD point, trading boots, deposit, at buy crypto. Then, meron sila ditong news sa baba guys about sa crypto. Basahin nyo na lang yan. Dito sa baba, makikita natin may futures, spot, assets, at discover. Dito guys, makaka-receive tayo dito ng rewards or bonus. So, punta lang tayo dito sa rewards hub. Ito na yung mga rewards na ipinamigay. So, meron na tayo ditong na-claim na mga bonus. Yung iba nag-expired na. Tapos yung iba nagamit na rin natin. Then guys, dahil nakapag-deposit na tayo dito, meron tayong marireceive na 10% deposit reward. So, i-click lang natin ito guys para ma-claim natin yung ating deposit reward. So, itap lang natin ito. So, i-click lang natin itong okay guys. So, ayan guys, na-claim na natin yung ating reward. So, ganun lang guys, the higher the amount na i-deposit nyo dito, the higher your reward na marireceive. So, ngayon guys, back tayo. Dito guys, pwede tayong mag-trade sa spot or sa futures. Dito tayo ngayon guys sa futures. So, i-click lang natin ito. So, makikita natin dito guys yung ating entry limit. So, ilagay lang natin dito yung ating entry limit. Mag-trade tayo ngayon kay TRB-USDT. I-set natin dito guys yung ating entry limit sa 62.86 USDT na price. So, yun yung ating nahulaan na entry price sa short kay TRB-USDT. Then, yung i-trade natin ngayon is 10% ng ating available balance. So, i-drag lang natin yan sa 10%. So, yung ating puhunan is 5.12 USDT. Yan yung ating margin. Then, i-click lang itong sell short. Then, hintayin na lang natin na ma-hit yung ating entry price para makapasok tayo sa position na 62.86 na price. Ngayon, tingnan natin yung ating chart. So, i-click lang yan. Ayan guys, makikita natin sa ating chart na pataas yung ating trend ng market. So,
dapat naka-sell short tayo. I-click lang natin ito guys para mapalitan natin yung ating entry price. Palitan lang natin ito guys ng 63.02 yung ating entry limit dahil hindi pa rin na-hit yung unang na-set natin na entry limit. Then, i-click lang itong confirm. So, hintayin na lang natin na ma-hit yung ating na-set na 63.02 na entry limit. So, ayan guys, wait lang natin. So, ayan, malapit na. So, ayan guys, nakapasok na tayo sa 63.02 na position. So, ngayon guys, i-click lang natin itong positions. Ayan, makikita natin guys, meron na tayong ROA na plus 0.09 USDT or 1.78% na ROA or yung ating kita. So, ayan guys, mabilis lang yung galawan ng ating kita. So, dahil pababa na yung trend ng market at nakaposisyon tayo doon sa taas. So, ngayon guys, mag-set na naman tayo dito ng TP or yung ating take profit at yung ating SL or stop loss. Itap lang natin itong TP/SL. So, mag-set na tayo dito ngayon guys ng ating TP price. So, yung pinakamababang price. Ilagay din natin dito yung ating SL price na higher pa sa ating entry price. Then, click confirm. Then, hintayin na lang natin na ma-hit yung ating na-set na TP price or take profit price. So, automatic yan makapag-take profit na tayo at kapag na-hit na yung ating na-set na price. Ayan guys, na-hit na yung ating TP price. So, ayan guys, makikita natin kumita kagad tayo ng 6.34% sa ating puhunan or sa ating margin. Ngayon guys, dahil meron na tayong kinita sa platform na ito, ay mag-withdraw na tayo. So, punta lang tayo dito sa assets. Dito guys, para makapag-withdraw tayo sa ating kita dito sa futures, kailangan muna nating i-transfer yung ating funds from futures wallet to spot wallet. So, i-click lang natin itong transfer. Magta-transfer tayo dito from USDTM to spot. So, itap lang natin itong reverse na logo. Makikita natin dito guys, meron na tayong transferable amount na 32.67 USDT. So, ito na yung kinita natin sa pagtitrade natin sa futures from 5 USDT to 32.67 USDT. So, itap lang natin ito guys, itong max para lahat ng transferable amount is ma-transfer natin sa ating spot wallet. So, itap lang natin itong max. Then, i-click lang natin itong transfer. So, ayun guys. Ayun guys, tingnan natin sa ating spot wallet. So, itap lang natin itong spot. So, para makapag-withdraw tayo dito guys, i-click lang natin itong withdraw. Piliin lang natin yung network na Tron TRC20 para mas lesser yung ating network fee. Ilagay lang natin dito yung ating USDT receiver wallet address or yung ating CoinsPH USDT wallet address. So ngayon guys, punta tayo sa ating CoinsPH. So dito guys sa ating CoinsPH, punta lang tayo dito sa logo na to, tap lang natin yan. Then, i-click lang natin itong receive. Click lang natin itong deposit crypto. Then, i-type lang natin dito yung USDT TRC20. I-tap lang itong Tether USDT. Piliin lang natin yung Tron network. So, ito na yung ating USDT TRC20 receiver wallet address guys o yung ating CoinsPH wallet address. So, i-copy lang natin ito guys. I-click lang natin ito. I-tap lang natin ito. Then, back tayo. Then, i-paste lang natin dito yung ating kinapi na USDT TRC20 receiver wallet address. So, i-paste lang natin dito. Then, intay lang natin dito yung amount na i-withdraw natin. Mag-withdraw tayo ngayon guys ng 33 USDT. Then, i-click lang natin itong confirm. Then, automatic papasok yan sa ating CoinsPH. Ayan guys, makikita natin na na-receive natin sa ating CoinsPH yung withdraw natin na 33 USDT sa ating account na BidFi at 32 USDT na lang yung na-receive natin dahil binawasan siya ng 1 USDT na network fee. So, saglit lang guys, pumasok agad yung ating withdrawal. Ngayon, tingnan natin sa ating withdrawal record yung status ng ating withdrawal today. Ayan guys, makikita natin na successful yung ating withdrawal today at na-receive natin sa ating CoinsPH
yung winidraw natin na 32 USDT. So, ganun lang kadali guys, kumita dito sa BitFi. Yung $5 nating puhunan is nagiging $32 kaagad siya. So, hanggang dito na lang yung may share ko sa inyo. See you in my next video. Thanks for watching. Bye-bye!